Ang mapagpalang pagbati po mga boss idol, mga OFW natin dyan. Kahit medyo pangit at masungit ang panahon, halos mag-iisang linggo na. Sana huminto na at kawawa naman yung mga nasa lanta, nabaha at nailikas, no? At marami kasing nasira ng mga gamit, bahay, at yung mga pinagkakakitaan. At yun na po, ngayon naman meron tayong good news. Sabi dito, nahuli na daw si Mayor Alice Guo. Dating mayor, no? Isipin mo, naging mayor pero inject. Grabe talaga sa Pilipinas. Ito mo lang yan matatagpuan, no? Yung mga ganyang pangyayari. At ito, nahuli sa Indonesia kagabi. Bago mag-12 ng gabi sa Indonesia, September 3. So ngayon September 4 tayo. At dito, tinelicast sa unang hirit dito sa GMA Integrated News. At pa-subscribe po sana ang kanilang channel. At kayo po kung bago naman dito, baka po makahingi ng lambing sa inyo na makapag-subscribe din at malaking tulong po yun sa ating channel. At marami pong salamat. So, huwag na natin itong patagalin Ito na po ang balitang hihintay natin. Okay, kanina po, binrake namin dito sa unang hirit ang pagkakahuli sa Indonesia mismo. Hawak na siya ng Indonesian authorities itong si Alice Guo. Kanina pong madaling araw, ang sabi ni PAOK Head Gilbert Cruz, bago mag-12 midnight. At kaugnay po niyan, eto naman makakusap natin, si NBI Director Jimmy Santiago. Director Santiago, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Opo. At kukumpirmahin pa rin po namin mula po sa inyo sa NBI, ano po mga impormasyon kaugnay nitong nahuling si dating Mayor Alice Guo? Ang report po na dumating sa amin ay nahuli na si Alice Guo ng Nako, putol yung linya ng komunikasyon natin. Pero kinumpirma ni lang NBI. Kausap din natin mismo si Director Jimmy Santiago. Sinabi rin niya na hawak na raw na Indonesian police itong si Alice Guo. Kinumpirma rin mismo na Indonesian immigration. Maganda malaman natin mula mismo kay Director kung may mga NBI agents pa na nasa Indonesia na kasama sa search o makasama sa para may balik siya dito sa Pilipinas. I suppose yun ang magiging next steps yan kung paano siya mapapauwi sa Pilipinas. Nahuli siya sa Tangarem, Indonesia. Tangirang. Hindi, Tangarem ang Tangirang, Indonesia. Yan po ang binanggit ni PAOK Chief. Nandiyan na ba sa linya natin si Director? PAOK Chief Tangirang. Gilbert Cruz, sinasabi rin naman talaga niya na wala silang information na nakalipat sa ibang bansa itong si Alice. Talagang doon sa Indonesia nag-zero in yung kanilang information na nandun itong si Alice. Ang bilis ng action sa Indonesia, no? So, kailan lang yan, ni-report natin na nasa bansa nila pumasok. Itong hinahanap nga nating Chinese na to, na si Alice Guo, na hindi natin napigilang lumabas dito bagkus tinulungan pa ng mga ibang tao na nagtatrabaho sa ating gobyerno, no? Dapat number 1 yun, parusahan talaga yun, kulong. At mahabang kulong kasi pagtatrader yun dahil sa pera. At si Kibuloy, nandito rin sa bansa natin, nasusukol na pero hindi pa rin makuha-kuha. Samantalang ito, Indonesian pa nakahuli. Oh. Grabe. Sana naman na Pilipinas, no? Kasi sila rin yung mga nagtatakip Sana wala naman ang mga ganyan, yung suhul-suhulan, yun ang talagang ikulong. Kasi sila talaga yung nagiging way pa or dahilan para makatakas yung mga ganito or hindi pa masukol. Yung may mga kasalanan talaga para mapanagot sa batas. Well, obviously nag-pay off dahil nga po nakumpirma na hawak na ng mga Indonesian authorities si Alice sa Guo. City of Java pala yun, yung Tangerang sa Indonesia. So kanina, even nung kausap din natin during commercial break, itong si Jimmy Santiago, ang director po ng NBI, sinasabi rin niya na very limited pa yung information na ibinigay sa kanila, pero
na-confirm na ng dalawang sources natin, PAOK Chief Gilbert Cruz at NBI Chief Director Ayan. na si Director Jaime Santiago, sir. Magandang umaga po ulit. Yes, sir. Opo, you were saying good naputol morning po yung sinasabi Good morning, ninyo. opo. Go ahead po. Yun nga po ang report na dumating sa amin. Nahuli na raw ng Indonesian police kaninang madaling araw. So, nakikipag-coordinate na kami kung yung immediate na maibalik sa atin si Alice. Meron po ba mga tauhan ng NBI na nandun sa Indonesia ngayon o magpapadala po o paano ba mangyayari? Meron po tayong tao. Opo. May visual na ho sila? Nakita na rin ho nila si Alice Guo? Yes, opo. Kinonfirm na. Pati ng immigration ng Indonesia, kinonfirm na po. Opo. Okay. So right now po, nandun pa rin sila sa may, saan po ba exactly siya, naka-detain po ba siya or she's being held somewhere? Nakadetain nga po sa police ng Indonesia, ma'am. Okay. May information din po ba tayo kay Wesley Guo? Wala pang information kay Wesley, kay Alice pa lang po. Opo. Alright. Saan ho ba siya nahuli? Doon sa Wala tinutuloy? pong detalye kung Wala paano- pa. Ano ho yung Wala magiging... pong detalye kung paano siya nahuli. Basta ang report lang, alauna ng madaling Opo. araw nahuli siya. Director, ano po Bakit di nyo imbestigahan ng oras na, kagabi pa nahuli yan? Pambihira naman, oo. Baka naman niya sa ibabalitang susunod na yan. Nakalusot pa si Alice Guo, nakatakas pa, hawak nyo na, ha? Huwag naman po sana. yung mga susunod na hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas niyan sa pagpapauwi kay Alice Guo? Ayun nga po, immediately nakikipag-coordinate na tayo para ma-turn over sa atin si Mayor Alice. How soon po kaya mangyayari? Within the day, tulad po na nangyari noon kay Sheila. Kasama at saka si Sheila. Madaling panahon ho, ginagawa po namin ng paraan na madaling panahon na maibalik natin dito si Alice. Okay. Ano nga po, madaling panahon na wala na po sanang silawan sa pera. No? Siguro naman, hindi na mangyayari yun kasi naibalita na po eh. At mismong Indonesian authority na rin. Siyempre, magre-react din yun. Bakit baka wala pa? So, dapat talaga maidala na yan within the day. Kasi gano'n na yan eh. May kaso rito yan eh, di ba? At illegal entry yung pagpasok niya dyan sa Indonesia. So, kaso niya rin dyan yan. So, dapat talaga, harapin niya muna yung kaso rito. Talagang walang kawala. Dapat maparusahan. At kung sino rin yung mga nasa likod nito ni Alice Guo na nabayaran niya ng mga milyones para mailabas siya ng bansang Pilipinas. Dapat managot din yun. At syempre, number 1, yung PSA. Hindi naman mangyayari ang lahat ng ito, ng mga, kung maging mayor yan, nagkaroon ng pogo, nagkaroon ng mga krimen dyan. So dahil sa PSA, nagbigay sila ng peke na birth certificate na pinalabas nila na Pilipina to, no? So dapat managot yun sa PSA at wag na tong mapakawalan, di ba? Sa atin maikulong talaga. At hindi bibigyan ng special treatment. Yun lang sana, maging parehas lang ang batas. Kung magkasala, parusahan. Gaya ng mga walang pera, yung mga mahihirap na tao na nakukulong, iparehas para di ba? Pantay-pantay lang. Ay, Director, maraming salamat po sa pagkumpirma. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. NBI Director Jimmy Santiago. So, oras was mabilis. Yung dalawa, mabilis kasi kausap ko lang si Casio ng PAOK ng umaga. Hapon dinadala na rito eh. Oo. So, posible yun, no? Posible. Oo. Hindi na sila kinailangan sunduin ng Philippine authorities, no? Pinadala na talaga dito. So, most likely ganito rin. So, mga kapuso, para sa mga kakatune in lamang po, Muli. arestado na po si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Tangirang, Indonesia. Kinumpirma mismo sa atin ni PAOK Chief Gilbert Cruz and NBI Director Jaime Santiago. At isa na lang hinahanap, si Wesley Guo. At si Pastor Kibuloy din. At si Bantang. Abangan niyo po, baka... Kinakabahan ako sa NBI eh. Baka mapalusutan pa sila nito eh. Hawa kasi dati ng dating administrasyon yung NBI. At alam naman natin na nakapasok ang mga Chinese dahil sa dating administrasyon. Dapat ito
Huwag nang makawala, ha? Baka naman bigla na lang ibalita yan. Dapat ngayong araw na to, madala sa Pilipinas, matagal na yung bukas. Mas maswerte itong araw na ito. Hindi natin alam. Ibang hanap yun. Ibang hanap yun. Kaya Anyway, itong si Alice Go, ang problema kasi rito, kaya natagalan po, wala pong kasong nakasampal laban sa kanya eh. At ang sinasabi, walang arrest aabutin ng warrant, 2 hanggang 3 linggo pa ang DOJ dahil talagang sinusuri po nila, binubusisi yung mga... DOJ, isa pa. Sinusuri pa alam naman na injecto. Guilty na nga, kaya nga nagtago na. Hindi pa bibigyan ng warrant of arrest at hihimayin pa. No? Grabe sa Pilipinas. Wala na mangyayari talaga, no? Ako, mga boss idol, alam nyo, lalo na yung mga OFW dyan, sana wag na kayong bumalik dito sa ating bansa, no? Kasi grabe ang hirap dito. Mahirap talaga at wala nang pagbabago. Pero na lang siguro kung magkakaroon ng presidente na talagang titindig sa bansa natin, na talagang lilinisin yung marurumi rito. Ilalabas niya yung death penalty at ang unang-unang makukulong dyan, korupsyon. Yan ang problema natin, korupsyon eh. Diba? Lahat ng korupsyon na nagtatrabaho sa government, 100,000 na kurakot niya, napatunayan agad. Bitay na agad. Tapos 100,000 pababa, 20 years na kulong, no? Mula presidente yan, vice president, senator, congressman, mayor at vice mayor at yung mga maliliit na mga konsehal, yan, hanggang sa barangay captain at hanggang sa tanod, sa lahat ng ahensya, lahat SO, DSWD, LTO, lahat ng ahensya, lahat yan may mga kurakot talaga dyan. Pitay, yan ang gawin. Sigurado titino at uunlad ang ating bansa pag may presidente sa darating na 2028, yun ang iboto natin at ayaw niyang i-best friend ang China. Lalo magkakaletse-letse ang buhay ng Pilipino pagka ipag-best friend na naman yung ating presidente or takot dun sa China. Sana hindi, no? Sana wag po tayong magkamali, mga boss idol, mga OFW natin dyan. Huwag tayo magkamali ng ipipili nating boboto. Sana talaga may dumating na gano'n para maayos na yung bansa natin talaga. Mga posibleng kaso nito, pero nauna na mga Senado, Kongreso, falsification sa Senado, documents. meron siyang Comelec din, Pero meron wala pa eh. siyang criminal case walang na nakapile criminal sa korte. case, so... Wala pang warrant of arrest. Yung meron lang, immigration lookout bulletin. Pero dahil may mga boss idol, mga OFW, di ba, alam naman natin ang nangyayari ngayon. Alam din natin na hati ang tao ngayon. Maraming maka-PBBM at dating mga Duterte. So tayo, siguro alam naman natin kung sino yung mga gumagawa rin talaga ng tama, no? So kung meron pang tatakbo na presidente na alam natin na talagang matino at hindi best friend ng China, at alam nating magiging maayos sa kanya at magiging mahigpit siya sa pagpapatupad ng batas, lalo na sa korupsyon, yun ang iboto natin, no? At pasensya na po kayo, ganito yung attire natin, no? Una sa harapan, medyo yung mata ko nga, medyo nagluluhato. Yung ring light, malakas po kasi, kaya nagaganito akong shades. At ito naman, medyo numinipis ng ating hair, yung tumataas ang ating hairline. Kaya pasensya na, siyempre kahit naman sina, mas confident tayo pag ganito po, no? At yun lang, medyo maulan, medyo malamig, kaya gano'n lang tayo. Nag-ayos tayo para presentable naman po sa inyo. Hindi naman po sa mayabang tayo, no? At hindi po tayo gano'n. Wala tayong ipagyayabang. At yun na po, sana po makapag-subscribe po kayo sa ating channel at pati dito sa GMA Integrated News. At patuloy po natin, no? Sana yun, ganong presidente ang iboto natin, yung sinasabi ko, para sa ikauunlad po ng ating bansang Pilipinas. warrant Hold departure. Dahil may warrant of arrest walang sa HDO. Senado, hindi natin alam kung pagdating dito, dire-diretso siya sa Senado.
Dahil siya, Senado pa lang may warrant to pares kay Alice Go eh. Oo, and it's not criminal. Oo. Eh si Cassandra naman, Leon. Kamara naman. Oh, kaya nagrereklamo bakit holding area na NBI dinala. Nagrereklamo yung kanyang abogado. Although sinasabi ng PAOK na pinag-aaralan na nga nila yung pagsasampa ng yung qualified human trafficking. O sila nakadiscover dyan. Oo. So, yun nga lang, gaano katagal para para maisampa yung kaso, di ba? At yung proseso Tsaka kung rin. maibalik sa Senado, makakakuha na kaya sila ng sagot, mga senador natin. Ano kaya naging Knowing basehan Alice nung Go. paghuli sa kanya? Kasi mga 2 linggo na ang nakakaraan, talagang nandun lang ang ating mga otoridad, pero nakikita siya, physical, pero hindi ma-aresto eh. Kasi nga walang basihan. Walang basihan eh. So, ano lang to, talagang minamanmanan, sinusubaybayan lang nila yung galaw nitong si dating Mayor Alice Go, kaya hindi na rin nakalabas ng Indonesia eh. Ang magiging basihan nila niyan sa pagpapauwi dito ay yung paggamit niya malamang ng Peking passport. Peking passport. Peking passport din. Yung illegal pogo operations. Wala pa rin Wala criminal pa rin. case doon, so hindi pa rin pwedeng maging basihan siguro Basihan. yan. Pero gusto ko itanong, paano siya nakalabas eh? Oo. Yun nga. Sino Yung nagpalabas? Kasi sabi, Yan, dapat talaga usisain yan. Lalo na pagka naiuwi ito, mamaya or bukas, dapat hanggang bukas na pinakamatagal, no? Yun sana ang ipilit ng NBI director natin. Total, talagang may kaso dito yan. Hindi naman yan tatakbo or dadaan sa mga illegal na mga daanan para makapasok yan sa Indonesia, no? So, dapat talaga madikdik to sa Senado at ikanta niya yung mga binayaran niya para lahat ng yan talagang maparusahan para wala nang maulit, no? Dapat talaga ibalik yung death penalty sa atin, no? Itong darating na eleksyon at kung sino man yung magiging presidente na yun, dapat talaga maipatupad yun, yung death penalty, no? Huwag nang padaanin sa Congress at sa Senado kasi tiyak sila yung mga pumipigil dyan, sila yung pipirma dyan eh. Alam naman natin na maraming corrupt dyan, di ba? Congressman, mga senador, marami dyan, meron dyan. Alam naman ng buong Pilipinas yan, no? At yung mga ibang ahensya na nga, hindi na rin sila nagpapahuli. At basta alam nilang pagkakakitaan at yayaman agad sila, ipitik na sila, di ba? Kaya dapat yan ilabas yun eh, yung death penalty para sa kurakot. ng Senado, 200 million pesos ang nilabas sa pera nito para makalabas ang Pilipinas. Kaninong ulo ko yung gugulong? Kasi Pangulo, head swirlo. Kasi yung ano niya, itinerary ba na sinasabi, blanco yung palabas ng Pilipinas, kumpleto nung nakalabas na. Malaysia, Singapore, Indonesia. Pero yung Pilipinas hanggang Malaysia, blanco eh. Paano? Although Although, sinasabi kung pagbabasihan si Sheila Go, yung sinabi niya, bangka, sumakay daw sila sa bangka, tapos lumipat ng iba pang sea vessel. puting van Diba? muna eh. Puting van, hinatid sila dun sa may mukhang sa Malaysia backdoor. Basta definitely hindi nila nagawa yan na sila-sila lang. May mga tumulong sa kanila. Abay, nakakuha nga siya ng birth certificate. Naloko nga niya yung Commission on Election na Certificate of Candidacy. Sanay na si Alice Go. Mayor. Kung sino-sino kakausapin niya para makalabas siya. 3 backdoor yung pagpipilian niya eh. Biro mo, 3 backdoor ng Pilipinas, mamimili ka lang eh. Kung may pera ka. Kung may pera. Sang katutak. Kaya abangan niyo po ang mga detalye pa dahil kumukuha pa po ang PAOK tsaka NBI ng detalye po at muli sa mga ngayon lang po nagbukas si Alice Go, no, ay nahuli po sa Indonesia kaninang bago mag alas 12 sa NBI po, alauna ng madaling araw naman. NBI, so, madaling sketchy pa araw. ho yung mga detalye. Pero at least nahuli na ho at magandang balita yan. At ang malinaw, hawak na siya ng Indonesian police. Ayan. At kaugnay sa pagkahuli kay dismiss Mayor Alice Go, umakausap Hawak na ng Indonesian police Sana naman po pag inilipat na sa NBI o kung sino man yung kukuha sa kanyang mga Pilipino doon, baka naman sabihin na lang nakatakas bigla at ganito-ganyan ang dahilan. Sana wala naman pong ganon kasi obvious na yon, no? Wag naman sana. natin si Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOK. Good morning po!
Yes, good morning. Igan, good morning. Good morning. Si Maris at Ivan po kasama natin. Opo. Yun lang po. May mga dagdag na po tayong detalye dito kay dating Mayor Alice Guo na nahuli sa Indonesia. Hinihintay po namin yung official report, Igan. But yun nga, initially, through yung mga coordination na ginawa natin, na-confirm naman po na hawak na po nila si former Mayor Alice Guo na nakuha po kanina ng Immigration Authorities ng Indonesia. Sa Indonesia. So, may report po ba kung ito ba'y kusa o nanlaban po ba o saan po ba? Bahay, kondo, hotel? Wala pa akong hawak, Igan, na wala pa po akong hawak, Igan, na report. But siguro maya-maya ng konti, Igan, tinawag. Okay lang po, okay lang. Pero sir, may pinadala sa inyong image niya mismo. Pinakita na talagang kasama niya na yung Indonesian police. Positive. Opo. Tama po yan. Yusek, kanina lang, bago tayo umerin na pag-uusapan namin, ano ho bali ang ginamit na basis ng gobyerno ng Pilipinas para ho ma-hold si Alice Guo? Anong termino? Hello, sir. Yes. Hello, sir. Yes, Yusek. Immigration, ang tinitingnan po kasi namin dito yung immigration violation niya. Immigration. Kaya po siya na-hold. Opo. Okay. Ngayon, yung siguro pag na-turn over siya, i-apply na po natin yung warrant po na inisyu naman sa kanya ng ating Senado. Kumusta na po yung mga kasong pinaplano nyo nung nagkausap po tayo? May mga pinaplano kayong mga cases. Kumusta na po ito? Sa ngayon po na-file na po natin yan. Ano po yun? Sir, ulit, again? Marami po, pati money laundering cases po niya. Harapin niya po yan, yung sa human trafficking, yung qualified trafficking in person po na kaso na ipinail po natin, yung money. So yun lang muna, pagka na-transfer sa kanila, pinakadabis na gagawin nila dyan, tampahan na lang muna nila ng kaso, kasi ang nagkaso pa lang is yung Senado, no, si kila Hontiveros. So salute nga din dito kila Hontiveros, kila Risa Hontiveros na inaakala natin nung nakarang administrasyon Hontivirus pa ang ating tinatawag, no. So ngayon nababaliktad na yung panahon, mga boss idol at mga OFW natin dyan. Although okay naman para sa akin ang ginawa ng nakarang administrasyon, ang ayoko lang doon nakipag-best friend siya sa mga China at pinapasok niya yung pogos dito. At yung mga China na yan, talagang until now, binubuli tayo dyan sa West Philippine Sea, di ba? So inaangkin talaga na kanila lahat ang ating karagatan. Yung hanggang 12 nautical miles lang daw ang atin. Samantalang dapat bawat bansa na nakapalibot doon sa West Philippine Sea o kung South China Sea man yan, to 200 nautical miles. Gusto kanila lahat, no? Grabe itong mga incheck na to. Kaya kita mo, ang naghahasik ng lagim dito, puro incheck. Ayun lang masakit ay pag BFF kasi, yung nakarang administrasyon natin, no? So ngayon, tama yung ginagawa ni PBBM na sa bansang Amerika tayo dumikit at yan naman talaga ang kaalyado natin matagal na panahon na, no? At yan naman talaga tutulong sa atin dahil itong mga Chinese na to, mga China na yan, talagang sasakupin tayo yan, gagayahin yung ginawa ng Spanish noong araw na sinakop tayo, aalipinin tayo yung mga yan. Kaya dapat wag tayong pumayag na yung magiging presidente talaga ay BFF ng mga incheck na yan, no? At pati dating Senator Trillanes, medyo okay din kasi lahat ng sinasabi niya dati na hindi pinakikinggan at ginagawa pa siyang si Trililing, ngayon nakikita natin na totoo pa lang lahat ng sinasabi niya, no? Kaya kung itong mga to tatakbo ng Senado, sa Senado uli, mananalo to yan, sila Hontiveros, sila Trillanes. Kasi totoo pala yung mga sinasabi ginagawa nila. Kaya sana mabulgar pa talaga yung mga katiwalian ng kung sino man yung mga dapat managot ng mga nakaraang administrasyon para naman maging fair sa taong bayan, no? Laundering po na kinaso. Actually, marami pong kaso, ma'am. Okay. But maganda nga po itong news na dumating ngayon dahil nakuha na po siya. So, bibigyan na po natin ng pagkakataon siya para sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya. Within the day ba? Within the day, makakabalik siya ng bansa?
Depende po sa magiging coordination namin na gagawin. Sir At Gilbert, ng immigration po. Opo. pagbalik ko ba niya dito, saan siya didiretso? NBI o Senado? Mamaya po sir, malalaman po siguro sa pag-uusap pong gagawin namin. Okay. Ay, maraming salamat. Congratulations. Thank you po. Yusek, Chief. salamat. Thank you po. Paok, Chief. Gilbert Cruz. Cruz. Sisikapin namin kunin. Okay, hanggang dito na lang po mga boss idol, mga OFW natin dyan, bagong bayani. At salamat, nagkaroon ng magandang balita patungkol dito sa isang incheck, no? Si Alice Guo, na talagang pinarantado, inalang niya ang ating Senado, ang batas, di ba? At sana maimbitahan to, diretso na lang, mas maganda sa Senado eh. Kasi doon siya merong kaso talaga. At para maumpisahan na agad at pakantahin na. Baka makalabas pa ng bansa yung mga ikakanta niya eh, no? Lalo-lalo na yung nabigyan niya. Una-unahin natin yung sa PSA. Sino-sino doon at paano nakalusot na magkaroon to ng original na birth certificate. Number 1 yan. Kung sino man yung mga dapat managot doon, panagutin na. At yung yung nagpakawala or tumulong para makalabas ng bansa. Kung sino man yung mga yan, 200 million daw ang binayad ng incheck ni Alice Guo. So dapat talaga yan, managot. Hindi lang basta suspinde, kulong talaga, kulong. At matagal na kulong. Para wag nang pamarisan. At sana naman dyan sa director ng NBI na nandyan ngayon sa Indonesia, mga NBA agent at yung PAO at sino man yung pupunta at mag-escort papuntang Pilipinas, pakiusap lang, sana wala nang bulilyaso pang mangyari na bigla na lang magbabalita na natakasan kayo. Sana wag naman, sana walang ganun, no? Ayun lang po at maraming salamat po mga boss idol, mga OFW natin dyan. Salamat sa panonood. At sa pag-subscribe po, malaking tulong. God bless you po sa inyo. Hanggang sa muli po, ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Kapayapaan lang at tanggalin natin ang lahat ng korupsyon sa Pilipinas. Maraming salamat po.